Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo. At ngayong araw po ay March 19, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Distortion of Rules. Ano ang ugat ng pag-aaway? And ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis chapter 3 verse 16. Sabi po dito, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Sa Tagalog po, sinabi niya rin sa babae, dahil sa ginawa mo, dagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghaharis siya sa iyo. And sabi po dito na yung distortion of rules is after the fall, the God obtained rules of men and women were fundamentally distorted. As a direct result of sin, the distortion leads to conflict, broken relationships, and power struggles in marriage and society. Instead of servant leadership and loving submission, sin introduced domination, passivity, and rebellion into human relationships. The struggle between men and women is not part of God's original design but a consequence of the fall. And ang scripture, ang teaching po natin ngayong araw, sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. Sabi po dito na yung sin distorts ng ating Panginoon Diyos is nakadesign ito para yung lalaki, siya yung mag-lead. Yung asawang lalaki ay siya ang mag-lead sa pamilya at ang babae naman ay siyang lead with love. Dapat lead with love. Yung mag-lead sa pamilya ng merong pagmamahal at dapat mahal ang kanyang asawang babae. At ang babae naman ay magsasubmit, magbibigay ng tiwala sa kanyang asawa. And teaching number 2, the fall result in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Sabi naman po dito na yung the fall is yung pag-rules ng lalaki is dapat nagre-result ito ng conflict na dapat na maganda yung pagiging bibigay ng rules at pagsunod ng rules. And dapat na may self-centeredness at dapat na hindi nagsistruggle sa mga pag-control sa pamilya. And teaching number 3, Christ redeems and restore biblical rules, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Sabi po dito na ang ating Panginoong Jesucristo naman po is nire-redeem or binabalik, nire-restore yung mga biblical rules, calling for people to fulfill para magawa at mapulpil yung mga bagay na rules under His Lordship. And application number 1, fight for a Christ-centered and God-honoring relationship. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat yung relationship na mabubuo ng mag-asawa is dapat Christ-centered, dapat nasa gitna nila ang ating Panginoong Diyos. Dapat kilala nila ang ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. And God-honoring relationship, dapat ino-honor nila ang ating Panginoong Diyos. And application number 2, address the roots of the problem through the lens of the Bible. Sabi naman po dito na dapat na yung mga problema na dumarating sa mag-asawa is dapat nasusolusyonan nilang dalawa at hindi nag-aaway. And dapat ito ay masolusyonan through the lens of the Bible, pagbabasa ng Biblia. And yung mga
solusyon doon sa Biblia na makikita natin sa tuwing nag-aaway yung mag-asawa. And application number 3, submit to the lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. Sabihin mo po dito na apply po natin sa sarili natin na isubmit natin yung lordship ng ating Panginoong Jesucristo and i-allow natin, bigyan natin yung authority ng asawa mo to shape yung marriage and family ng inyong pamilya or kayong mag-asawa. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.